Bale, maglalagay tayo ngayon ng stopper ng bisagran niya. At ito yung gagamitin kong pinaka-stopper niya dito sa dulo ng pinaka-bisagran niya. Kaming mga gumagawa nito, iba-ibang diskarte. Yung iba nito, binibilog na kaagad bago isalpak dito sa tubo. Yung sa akin, na-actual ko siya para siguradong hapit na hapit siya, lapat na lapat sa tubo. Habang wini-welding ko siya, saka ko siya iniikot para bumilog siya dito. Ganyan siya. Perfect na perfect. Oh. Kumpara sa binibilog kagad na kung minsan nag-aangat-angat, hindi perfect yung pagkabilog. Swabing-swabe. Ayan, bali ito yung aking plain sheet na gagamitin. Bali, mababa lang ang plain sheet na ikakabit ko kasi gawin ko na lang mga rehas-rehas pataas. Kasi gusto ko yung tuloy-tuloy yung hangin, kaya yung bakod ko lagyan ko lang ng cyclone wire sa taas para hindi masyadong mainit yung lugar. Bale, itong aking poste na kakabitan ng gate. Bale, hanggang kalahati lang ang ano nito, plain sheet. Ayan, bale ito yung ating pangputol, yung cut off. At ito yung ating grinder. Siya nga pala, yung sa mga baguhan na bago pa lang gumagamit nito, gusto ko lang ibahagi na ang paggamit nito kailangan iingatan na hindi ito mapasukan ng buhangin, kasi oras na ang buhangin pumasok dito, masisira na yung armature niya, yung sa loob. Pag umandar siya, kikis-kis na sa loob yung mga buhangin, masisira ng grinder. May mga kasamahan kasi ako na gumagamit nito na basta't ilalapag lang yung grinder, kahit sa buhangin inilalapag, kahit umaandar pa. Habang umaandar yan, humihigop yan ng dumi ng buhangin. Kaya dapat pagka mabuhangin may sapin, maliban na lang kung ganito na simento na walang buhangin. Ayan. Tsaka dapat paglagay pag ganyan, pati haya. Sa bagay, ako naman kasi minsan naglalagay ako ng pataw kahit umiikot pa yan, kasi nga alam ko na itong kanyang cover nakatukod sa simento, hindi sasayad yung talim kahit umiikot pa. Ayan. Pero ang paglagay talaga nito, pati haya, sa mga gumagamit nito, napakahalaga na huwag alisin itong cover, kasi delikado kung walang cover, kasi itong talim na to, itong ating cutting disc, napakaninipis nito. Oras na nagkamali ka ng gamit dito at nasikwat ng bahagya habang umaandar yan, nababasag ito. Pag bumasag yan, tatalbog yan. Kung walang cover yan, siguradong tatama sa mukha mo ang basag nito. Kaya napakadelikado kung walang cover. Yan ay ibinabahagi ko lang sa mga baguhan, kasi maraming gumagamit nito na
walang cover ang kanilang grinder. Nakakatakot yan. Kaya para sa mga baguhan dyan, sana makatulong ako sa inyo sa aking binabahagi. Ingat lang tayo mga kadiskarte sa lahat ng mga gawain natin, lalo na sa mga ganito. Ayan, ngayon nakapag-putol na ako ng frame ng aking gate. Ipakita ko naman sa inyo yung aking paggawa ng bisagra para sa mga baguhan dyan na gustong matuto. Ito yung aking ginawang pinakabisagra. Tubo rin ito. At ang sukat ng aking tubo ay 1.5. Hindi naman malaki yung gate ko, kaya kaya na nito yung bigat ng gate. Ayan. Bale, maglalagay tayo ngayon ng stopper ng bisagra niya. At ito yung gagamitin kong pinaka-stopper niya dito sa dulo ng pinaka-bisagra niya. Ayan. Bale, kaming mga gumagawa nito, iba-ibang diskarte. Yung iba nito binibilog na kaagad bago salpak dito sa tubo. Yung sa akin, na-actual ko dito para siguradong lapat siya. Lapat kasi pagka binilog siya kaagad, kung minsan hindi perfect yung pagkabilog, pag sinalpak dito, nag-aangat-angat. Yung sa akin, na-actual ko siya para siguradong hapit na hapit siya, lapat na lapat sa tubo. Habang wini-welding ko siya, saka ko siya iniikot para bumilog siya dito. Ayan. Yan ang diskarte ko. Baka sakali yan ang magustuhan nyo, kaya pinapakita ko sa mga gustong gumawa. Depende yan sa diskarte. Bali, nalalagay ko sa dito, iniipit ko siya ng yabi tubo para pipigil yung yabi tubo sa pag kilo ko nito. Itong square bar. Ang square bar pala na gamit ko ay 8mm. Yan ang gamit kong stopper. Yan. Pwede mo nang ilayo ito kasi may guide naman, may guhit. Yung guhit na lang ang susundan. Ayan, mga kadiskarte, ganyan lang teknik. Ganyan lang teknik ko. Ngayon, pagdating dito sa dulo ng ng stopper, puputulin na. Kikita mo na kaagad kung gaano ka laki ang stopper mo, kasi kitang-kita na yung dugtungan ng stopper. Ibig sabihin, perfect yung
putol, hindi ka na paulit-ulit. Ayan. Ayan. Bali, wag nang weldingin sa loob. Yan. Wag weldingin dito sa loob. Kasi, kakalang na dito. Hindi maglalapat maigi. Yan. Dito lang sa labas. Yan. Ganun lang ang proseso. Ganon din dito sa kabila. Ganyan din ang teknik. Ganyan lang magkabit ng bisagra. Okay, subaybay lang sa mga ibang mga teknik. Subaybay lang kayo mga kadiskarte. Para ito sa mga baguhan lang na gustong matuto. Ang sukat pala ng aking gate ay 280 cm. Bale, 2 metro at 80 cm yung kanyang luwang. Ang taas naman ng aking gate ay nasa 6 feet. Bale, ang kabuuan nito nasa 200. Bale, yung 6 feet ito lang frame. Bale, ang kabuuan nito 200. 2 metro. Bale, sa kabila naman tayo maglagay. Nilagyan ko na lang siya ng tape. Yung aking guide. Para mas klaro. Ayan, tapos na natin yung paglagay ng mga bisagra. Ayan, masdan nyo. Ganyan siya. Perfect na perfect. Oh. Kumpara sa binibilog kaagad na kung minsan nag-aangat-angat, hindi perfect yung pagkabilog. Sabagay, depende yan sa gumagawa. Ito yung kabila niya. Ayan. Swabing-swabe. Ayan. Huwag nyo lang weldingin sa loob kasi magkakaroon ng problema yan. Hindi magiging perfect yung pagkagawa nyo. Ayan. Okay. Ganun lang ang technique para perfect yung trabaho. Kung mapapansin nyo, yung aking bisagra wala nang pinaka-tainga. Hindi ko na nilagyan. Kasi nakaumang na yan doon sa poste. Bali, ito yung sistema nito, kaya wala siyang pinakataingan na inilagay ko. Ganito yan. Bali, nakaumang na sa poste yung kakabitan. Bali, puputulan ko na lang dito para
makuha yung tamang sukat. Napakatibay nito kasi naka-welding ito sa loob. Ayan. Bali dalawa ito. Bali yung aking pinaka-taingan nitong bisagra nakayakap dito. Ayan, nakaganon siya. Ganon din sa ilalim. Kaya napakatibay niyan. Hindi yung katulad ng nakatutok lang na ganon, na pagka medyo sumikip ito, papaling-paling na dito sa wineldingan, natatanggal. Kasi walang kadubli. Hindi katulad nito, nakabilaan. Hindi siya gagalaw. Kahit masikip ang pinto, pwersahin man yan, hindi masisira dito. Okay, ganun lang, mga kadiskarte. Sundan nyo yung pagpapatuloy ko ng paggawa nitong aking gate. Para sa mga baguhan, para sa mga karagdagan ninyong kalaman. Para makita nyo yung kung paano gumawa ng gate. Ito yung mga pag-eskwala ng ating mga kantuhan. Hanggang dito lang muna tayo at may karugtong pa ito. Bye-bye!